Biyernes. Jules, sa pag-usapan natin yung ganda at yung mga impormasyon tungkol sa probinsya ng Ifugao sa Cordillera Administrative Region. Ngayon naman pag-uusapan natin yung ganda. Ito, kung bago sa pandinig mo, yung nagtipunan. Sa Bantang Silangan na. Oo, sa may Quirino. Quirino. So yan, naalamin natin yan. Let us all welcome our very special guest today. Let us all welcome Mayor Rosario Cama, Nagtipunan, Quirino. Good morning, Mayor. Good morning, Dayan. Alright, sir. So, syempre, since gusto natin malaman o matuklasan pa yung kagandahan ng Nagtipunan, at syempre, medyo, for us, di ba, medyo bago pa to sa pandinig natin. So, sir, pwede nyo bang i-promote sa mga boss natin kung ano ba yung mga tourist spots na syempre talagang kagigiliwan natin dito? Unang-una ang bayan ng Nagtipunan ay isa sa potential na potential sa ecotourism destination. Matatagpuan natin doon yung tinatawag na Bimapur, sa Pungo, then yung Taygido Falls. Dito talagang napakaganda pero hindi pa gaano natutuklasan sa part ng Wasid. Then sa San Pugo, yun ang Mactol Falls and the part of Kayat din. Yan mga lugar na napakaganda pero hindi pa gaano natutuklasan sa ngayon. Kasi ako honestly, kahit ako parang medyo bago sa pandinig ko yung Nagtipunan, ano po yung ginagawa nating efforts para mas lalo pang ma-promote ito since nasabi nyo rin hindi pa ito ganun kakilala pero nasasayang dahil ang gaganda ng mga tanawin at lugar na meron sa Nagtipunan, Quirino. So, ano po yung mga efforts ng ating siguro local government unit? Yes, ang lalong-lalo ngayon pinangungunahan ng aming gobernador at congressman, si Governor Pua, naglalagak ng pondo para lalong matuklasan yung ng Quirino. Yan, so good news yan. So may mga activities ba tayo to promote? Yes, at saka inorganize din namin yung mga tourism council namin. Alright. Well, ngayon, Dayan, syempre yung pinakamahalaga sa bawat bakasyon, syempre yung pagkain. Oo. Ano po ba yung mga sikat na putahe sa Nagtipunan? Para sa lahat na mag-food trip. Yes, syempre mga indigenous food na doon. Yung natutuklasan sa Cagayan River, gaya ng mga tinatawag namin na ikan, pero sa ngayon pa hindi na rin. Dahil dun sa diversion ng kaseknan. Mga delicacies po, ano po yung mga sikat? Yan, sa mga Ilocano naman, yung mga pinakbet na kuwan natin. So, Mayor, since nasabi natin kanina hindi pa nga ganun kakilala, pero kamustahin natin yung pasok ng mga turista dito sa Nagtipunan. Kahit paano, marami rin naman pong turistang dumadalaw. At ano po yung pinaka-pinupuntahan dito? Well, yung hindi pa gaano, pero by next year siguro, yan dahil bibigyan namin ng attention yun. Yung sa Bimapur, napakagandang yun, tanawin. So, more of trekking ang pwedeng gawin nila, akyat ng bundok. May mga beaches rin po ba tayo dito? Mga white sand? Wala naman. Wala. So, more of adventure lang talaga, mga trekking, mga siguro mga pagtingin-tingin na lang ng tanawin. Mga falls yan na magaganda. Kung adventurous kang tao at mahilig ka sa kalikasan, perfect ang Nagtipunan, Quirino para sa'yo. Alright. Okay, Mayor, since kakastart na nga ng summer vacation, so maraming mga kabataan na walang universities nga, August pa actually yung pasokan. So sir, pwede niyo bang sabihin ngayon kung ano yung mga pwede nilang gawin dito sa Nagtipunan this summer? Yun, yung pamamasal. May picnic area kami doon sa Bimapur na tinatawag at yun ang pinupunta ng mga student natin. Lalong-lalo sa mga summer na ganito. Okay. Mayor, since syempre bago sa pandinig tong Nagtipunan, paano yung way papunta doon? Gaano kalayo? Madali po ba yung pagpunta doon? Kasi yung iba, Jules, hindi pa ganun na-establish yung mga daan. So ito po ba, wala naman tayo magiging problema sa pagpunta sa Nagtipunan? Wala, dahil let's say from Manila po, going to Nagtipunan. From Manila, mga 8 hours yan. 8 hours land trip. Meron po ba tayong plane? Wala pa sa kawayan ng plane. Ito din, nakikita natin ngayon sa screens natin yung roads. Syempre, mahalaga na dadaanan ng mga turista natin papunta dyan sa Nagtipunan. Malawak na rin. Malawak na rin at saka nagawa na siya. So, pag plane pala, Jules, from Manila going to Nagtipunan, you can take Kawayan, Isabela, bababa ka dun, and then land trip na, I guess. Gano'ng katagal po? 1.5. So, mas madali. Pero kung land trip, 8 hours from Manila to Nagtipunan. Yes. So, hindi naman sayang, no, Jules? Kasi worth it naman yung makikita mo at talagang yung marami ka rin matututunan. Dahil, syempre, bago eh. So, sana wag tayo maging
dayuhan sa sarili nating bansa at patuloy tayong tumuklas at talagang mag-explore ng iba pang lugar. Okay. Siyempre, Dayan, yung mga visitors natin, lalo na yung mga kababayan natin, or even the foreigners, kapag umiikot sila sa iba't ibang places sa Philippines, hindi lang naman yung mga magagandang tanawin yung pinupuntahan nila. Yung ilan na rin dito, no, gusto rin nilang malaman kung ano ba yung mga usual na kabuhayan ng mga kababayan natin. So, Mayor, ano ba yung mga pangkaraniwan na kabuhayan dito sa Nagtipunan? Agricultural pan. Agriculture. Kasi Tatanim ng mais. Malapit kasi sa Isabela, di ba? Corn, parang sila yung corn capital of the Philippines, no? Alright, pero Mayor, ano bang usual na challenge ang kinaharap ngayon ng Nagtipunan, Quirino? Ano ba yung mga dapat i-prioritize, tutukan sa ngayon? May mga nakikita ba tayong mga problema? Yes, ang Nagtipunan is napakaganda sa potential sa tourism destination. Ayan ang pagmamalaki ko na kwan. Supposed to be na by next year siguro maganda na yung Nagtipunan. So more of talaga ang nila Jules problema, maraming magagandang tanawin at lugar na hindi pa talaga na-discover sa Nagtipunan na kailangan i-boost pa at talagang promote para lalong siguro to attract tourists din. Kasi ito yung siguro kulang pa na ng push. Kasi sayang napakaganda rin ng mga makikita natin doon. Ngayon naman, Dayan, syempre, sir, sa term niyo po, no, kamusta na po ba ilagay ng ekonomiya natin? Kasi for sure, meron tayong mga boss na mga investors na nanonood na ngayon na maaari siguro mag-invest dito sa Nagtipunan. Oo, ang Nagtipunan yan, may kwan yung mga ancestral domain ng makatutubo doon. Gaya ko nakatutubo, belong to Bukalo tribes. May ancestral domain kami. Yan, pwedeng makapasok ang mga investor dyan sa lugar na ganyan. At ang economy naman dun sa amin, siyempre, umaasa sa kanyan sa agriculture. Alright, ayan, Jules, dami nating natutunan ngayon. Ako mismo, ngayon ko nalaman na Nagtipunan, marami palang magagandang, pwede ka doon mag-trekking, pwede ka talagang... Mahilig ata sa trekking din. Oo, mahilig ako sa trekking. Hindi, nag-umakit kasi ako ng Pinatubo dati. Wow. Marami na akong naakyat ng bundok. At syempre, dito rin, makakatikim tayo ng mga bagong putahe, di ba? So, sana po this summer, we encourage our viewers, lalo na yung mga kabataan dyan na, syempre, wala namang pasok, no? Na instead, pumunta sa ibang bansa, mismong sariling bayan na natin ang kanilang i-explore. Yung talagang lahat ng mga lugar sa Pilipinas tuklasin nila. Kasi syempre, di ba, may mga sikat ng mga lugar. Pero aside from that, puntahan din natin yun. Pero syempre, yung mga bagong papausbong na rin na mga lugar, puntahan din natin. Alright, siguro at this point, Mayor, do you have any message to our viewers? Ang message ko sa ating mga viewers, ang Nagtipunan ay isang 52% ng land area sa Quirino Province. At ito'y napakaganda rin, kaya iniimbitahan ko yung mga pwedeng mamasyal sa amin sa bayan ng Tipunan. Ang pest situation doon ay napakaganda naman. Kahit alin siyang kamatulog sa part ng okay lang. Alright. Thank you so much for joining us this morning. That was Mayor Rosario Cama, Nagtipunan, Quirino. Thank you, Mayor. Thank you, Diane. Thank you, Joe.